taon ng serbisyo sa himpapawid, tinig ng bawat Pilipino. Balita at musika, hatid ay saya kahit saan kasama ka. Sa bawat bayan aming tinutuntun, serbisyong totoo, buong pusong alay sa'yo. Mupundyat kay radyo natin Rojas, tinig ng masa, kasama mo palagi. Tapat na balita, musika't saya, sa puso ng bayan, walang kapantay ka. Sa hirap at ginhawa, tayo'y magkasama, kaagapay sa bawat pagsubok ng alhat. Inspirasyon, impormasyon, handog sa'yo, walang kondisyon. Yeah, sa himig ng radyo, may kwento ng buhay, pangarap at pag-asa sa ating himig bumuklay. Isang pamilyang nagmamahal, dito sa radyo natin, walang iwanan. Tutugan at nairadyo natin, 33 taon tang tapat na paglilingkod. Patuloy ang misyon, walang iwan. Kasama mo kami, saan ka man. Dahil ko di punayan, radyo natin. Sa puso mo, habang buhay. Ang susunod na programa ay isang bayad na programa. Anumang opinyon, suhestyon o kuro-kuro na inyong mapapakinggan buhat sa tagapagsalita ng programang ito ay walang kinalaman ang istasyon ng 98.9 Radyo Natin Rojas. Magandang araw at maligayang pakikinig. Makinig, mag-aral at matuto dahil sa wastong kaalaman at teknolohiya, siguradong may waging kita sa pagtatanim ng kasava. Isang oras na talakayan at makabuluhang kwentuhan na may kinalaman sa pagsasaka ng kasava. Hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center, Mimaropa. Kaagapay ang Provincial Agriculture Office ng Oriental Mindoro at Municipal Agriculture Offices ng Pinamalayan, Bansud, Gloria, Bungabong, Rojas at Mansalay. Ito ay mapapakinggan live sa 98.9 Radyo Natin Rojas at simulcast airing on 105.3 Radyo Natin Pinamalayan at 107.3 Radyo Natin Bungabong tuwing araw ng Biyernes, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Kasabay sa Pag-asenso, School on the Air program on Kasava Production. Oh, mga bayaning magsasaka, iba na naman ang leksyon natin ngayon. Mag-take note ha, para matuto sa Radyo Eskwela sa wastong pagtatanim ng kasava. Sigurado ako na madadagdagan ang inyong kaalaman. O siya, upo na ng diretsyo dahil bubusugin na naman tayo sa mga bagong impormasyon at teknolohiya. Kasabay sa Pag-asenso, School on the Air program on Kasava Production. Kabuhay na makinig sa lahat ng tukoy na estudyante ng ating programa. Welcome sa ikalawang pagsasaere ng ating School on the Air on Kasava Production na may temang Kasabay sa Pag-asenso. Ako po si Alexis Jane Ola. Ako naman po si Yvette Heruleo. Makakasama po ninyo kami sa isang oras na makabuluhang kwentuhan at talakayan na may kinalaman sa pagsasaka at pagproseso ng kamoteng kahoy. Mapapakinggan tayo tuwing Biyernes alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa 98.9 Radyo Natin Rojas, 105.3 Radyo Natin Pinamalayan at 103.7 Radyo Natin Bungabong. Mapapanood din ang live na pagsasahimpapawid ng ating programa sa Facebook pages ng ating partner radio stations. Pa-like at pa-follow na rin sa kanilang mga social media accounts, 98.9 Radyo Natin Rojas, 103.7 Radyo Natin Bungabong at 105.3 Radyo Natin Pinamalayan. At syempre, huwag din kalimutang i-like at i-follow ang aming Facebook page, ATI-Mimaropa. Sa ating mga estudyante, abangan din ninyo ang tanong na iiwan namin mamaya para sa ating SOA Text Promo upang magkaroon kayo ng pagkakataong manalo ng 60 pesos na load. Kaya huwag kayong bibitaw sa pakikinig sa ating programa. Bago natin simulan ang ating talakayan ngayong araw, isang mainit na pagbati muli sa ating mga SOA coordinators, kay Ma'am Milet Musico mula sa munisipyo ng Pinamalayan, kay Sir Christian Robles ng munisipyo ng Gloria,
Ma'am Charlene S. Morilla ng Bansud, Ma'am Angelica Hili ng Bungabong, Ma'am Maricel Fontaron at Ma'am Lizelle Fabro ng Rojas at Ma'am April Sihane ng Mansalay. Magandang araw po sa inyong lahat. Isang mainit din na pagbati sa ating mga katuwang dito sa programa ang Mindoro State University, Provincial Agriculture Office ng Oriental Mindoro sa pangunguna ng ating Provincial Agriculturist na si Ma'am Christine Pine, ang kanyang mga staff at ang ating SOA OPAG Coordinator, Sir Christian Generato, at lahat ng munisipyo sa ikalawang distrito ng Oriental Mindoro. Ngayon pa lamang ay taus-puso na kaming nagpapasalamat sa inyong suporta sa ating isinasagawang programa. Bago tayo dumako sa ating talakayan ngayong araw, atin munang aalamin kung sino ang maswerteng nanalo sa ating SOA Text Promo. Noong nakaraang episode ay iniwan namin ang tanong na, ano ang tema ng ating radyo eskwela? At ang tamang sagot ay, kasabay sa pag-asenso. At ang nanalo ng ating 60 pesos na load ay walang iba kundi si Sir Edward Chavez mula sa munisipyo ng Gloria, Oriental Mindoro. Congratulations, sir, sa ating unang winner ng SOA Text Promo. Para sa ibang hindi pa pinalad, huwag kayong mag-alala dahil mamaya ay muli kaming mag-iiwan ng katanungan para sa inyo. Kaya mayroon pa kayong tsansang manalo. Yan, congratulations sa ating winner at sa ating mga tagapakinig. Tutok lamang po kayo dahil malay ninyo, kayo na ang susunod na manalo ng ating papremyo. At para naman po simula ng ating pag-aaral, tatalakayin natin ngayong araw ang paksa na Land Preparation for Cassava. Alam nyo po, iba't ibang proseso po ang kinakailangang pagdaanan habang inihahanda ang lupang pagtataniman ng kamoteng kahoy o balinghoy. Kaya magkakaroon tayo ng dalawang pagsasaere tungkol sa paksang ito. Kaya naman, huwag na nating patagalin pa upang bigyan tayo ng kaalaman tungkol sa unang bahagi ng Land Preparation for Cassava, ang Site Selection and Evaluation and Soil Fertility Management. Makakasama natin si Dr. Ramil D. Atienza, Associate Professor 4 ng Mindoro State University, at isa po siya sa mga experts na tinatapo ng ATI Mimaropa kapag meron po tayong mga training, lalo na po sa high-value crops na kasama po ang cassava. So magandang araw po sa inyo, Sir Ramil. Magandang umaga sa inyo, Sir Ramil. Maaari na rin po kayong bumati sa ating mga tagapakinig at mga estudyante. Magandang araw po, Ma'am Yvette and Ma'am Alex. So magandang araw po sa ating mga tagapakinig. So, bumabati po ako unang-una sa aking pinagmulang ahensya, ang Mindoro State University, sa amin pong Pangulo, Doc. Enya Marie Denglasan Apostol. Magandang umaga, ma'am. Ganon din po sa aking mga kapwa-guro sa College of Agriculture and Allied Field. Magandang umaga sa inyo at sa mga mag-aaral ng Mindoro State University. Ganon din po sa on-air school na atin pong pagtatalakayan ngayon sa mga estudyante ng programang ito. Magandang umaga sa ating lahat. Ayan, maraming salamat sir sa inyong pong mainit na pagbati sa ating mga tagapakinig at maraming salamat din po sa inyong pagpapaunlak sa aming imbitasyon na maging resource person ngayong araw. So bilang panimula po ng ating talakayan, narito po ang aking unang tanong sa inyo. So sir, alam ko po na familiar po ang lahat sa cassava at siguradong bawat isa po sa atin ay natikman na ang mga merienda na gawa mula sa kamoting kahoy. Pero sir, ano nga ba talaga po ang cassava at bakit po ito mahalaga sa mga lugar na katulad po natin? Ang cassava po ay tinatawag sa scientificong kanyang pangalan na Manihot esculenta at ito po ay napakahalaga. So katulad po ng nabanggit ni Ma'am Alex, ang atin pong cassava ay isa sa major food na kung saan po ito ay nagiging ginagamit na staple food sa ilang developing country. At ang isa pong pinakamahalagang importansya ng cassava ay ito po ay ginagamit na industrial processing na ginagamit kung saan pwede pong pagkain nating mga tao at pagkain ng mga alagang hayop. At marami na po sa atin ang kumbaga ay nagtatanim na po ng cassava kahit po sa ating mga likod bahay lamang. Pero meron po ba tayong mga criteria para po sa pagpili ng lupang pagtataniman ng cassava? Okay, mayroon po tayong mga criteria para sa pagtatanim ng ating cassava na kailangan nating i-consider.
para maging maayos ang produksyon at makamit natin yung ating minimithing ani. So ang una pong criteria para sa ating kasaba, kailangan po nating alamin ano ba yung temperatura na ideal or akma para sa ating halamang itatanim. So ang ating pong temperatura ay kailangang nagre-range ang ideal sa 25 to 29 degree Celsius. At ganoon din po, kailangan nating ikonsidera ang rainfall. Yung tama na rainfall na kailangang makamit ng ating halaman or kailangang sapat lamang sa sukat na 1,000 hanggang 1,500 mm per year and distributed rainfall. Ganon din po yung dry period. Yung dry period na kung saan ay 2 hanggang 3 buwan ay kailangan or akma sa ating halaman or tolerable and even beneficial hanggang sa ating pag-aani. So, yun din po ang kailangan din po nating i-considera ang topografiya or lokasyon ng ating taniman ng ating kamoting kahoy. So, consider po yung flat to gently sloping land or yung banayag, na tagilid na lupa ay yun po ang preparado. So, avoid po yung step slope or yung masyadong matarik na lupang taniman. Bakit po? Kailangan nating ma-reduce yung erosion risk, yung pagguho ng lupa dahil ang taba po or ang angkop na lupa po ay nandun lamang sa ibabaw. So, i-avoid po natin yung masyadong matarik. Slightly slope lamang po. Okay po, sir. So, nabanggit nyo po kanina na meron po tayong mga certain amount ng ulan at dry period po para sa ating kasaba. So, ano po yung season na pinakaangkop na magtanim tayo ng kamoteng kahoy? Okay, so dahil po dito sa ating lugar, sa Mindoro, sa ibang lugar pa rin sa Pilipinas, ay madidistinct naman po natin yung wet and dry season. Kaya mas akma po tayo na magtanim doon sa pagpasok ng tag-ulan. So, yun po yung akmang panahon para tayo ay magtanim ng ating kasaba. Okay po, sir. Maraming salamat po sa inyong malinaw na pagpapaliwanag po sa mga paksang ito. Ayan po, pauna pa lang po yan ng mga impormasyon tungkol sa criteria para sa pagpili ng ating pagtataniman. At sa amin pong pagbabalik, bibigyan namin kayo ng kaalaman tungkol sa mga requirements naman ng paghahanda ng lupa, accessibility, land history, at ang pagpapanatili ng soil fertility. Huwag maglipat ng estasyon dahil magbabalik pa ang ating programa pagkatapos ang ilang paalala. Alam mo ba na ang kasaba ay hindi lang pagkain at maaari din pagkakitaan? Mula sa tinapay hanggang animal feeds, siguradong may kita ka. Ang kaalamang ito ay hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center, Mimaropa, Barcinaga, Nauhan, Oriental, Mindoro. Bago magtanim ng kasaba, tiyakin na malusog ang lupa, araruhin at palambutin ito para lumago ng maayos ang ugat. Huwag kalimutang lagyan ng pataba para sa mas mataas na ani. Ang kaalamang ito ay hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center, Mimaropa, Barcinaga, Nauhan, Oriental, Mindoro. Huwag hayaan ang peste na sirain ang inyong tanim na kasaba. Gumamit ng natural na pest control, gaya ng pag-aalaga ng kaibigang insekto at rotational na pagtatanim. Protektahan ang inyong ani. Protektahan ang inyong kita. Ang kaalamang ito ay hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center, Mimaropa, Barcinaga, Nauhan, Oriental, Mindoro. Diretso ang mga natutunan sa Radyo Eskwela sa wastong pagtatanim ng kasaba. Hatid sa inyo ng ATI Mimaropa sa pakikipagtulungan ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center, Mimaropa. Kaagapay ang Provincial Agriculture Office ng Oriental Mindoro at Municipal Agriculture Offices ng Pinamalayan, Bansud, Gloria, Bungabong, Rojas at Mansalay. Kasabay sa Pag-Asenso. School on the Air Program on Cassava Production. Tuloy-tuloy pa rin ang pakikinig sa ating programang Kasabay sa Pag-Asenso at binabati po namin ang lahat po ng ating kasama sa Facebook Live ng 98.9 Radyo Natin Rojas at ng ating mga partner radio stations, maging sa Facebook page po ng ATI Mimaropa. Magandang umaga po sa inyong lahat at happy listening po. So ngayon po ay ating makakasama pa rin si Sir Ramil upang ipaliwanag naman sa atin ang ibang pang mga paksa tungkol sa paghahanda ng lupa at ang pagpapanatili ng soil fertility.
Sa ating pong pagpapatuloy ng talakayan, Sir Ramil, ano-ano po ang mga requirements para sa paghahanda ng ating lupang sakahan ng cassava? Okay po. So sa soil requirements po ng ating pagtatanim ng cassava, kailangan po natin ang soil texture. So ano po ang soil texture? Na akma para sa ating kamoting kahoy or balinghoy. So yung sandy loam to loam for a good root formation. So ibig sabihin po, yung lupa na sandy loam ay akma para doon sa pagpo-form or paglaki noong laman ng ating kamoting kahoy. Kailangan rin po nating i-consider ang drainage. Ano naman po itong drainage? Pag sinabi po nating drainage, well-drained soil are necessary to avoid waterlogged area. Ibig sabihin po, hindi kailangang naiimbakan or nababahaan or nagkakaroon ng matagal na pagkatignak ng tubig sa ating lupang taniman. Ito po ay magiging sanhi ng sakit or pagkabulok ng ugat ng ating kamoting kahoy. Deep. So, ang lalim po ng lupang taniman, kailangan ay may minimum na 50 cm ang kanyang topsoil. Ito po yung pinakang ideal para po doon sa tuber development o sa laman ng ating kamuting kahoy. Kailangan rin po nating ikonsidera ang soil pH. Ang akma or ideal na soil pH para sa ating kamuting kahoy ay 5.5 to 6.5. Avoid acidic soil. So meaning po, kailangan hindi acidic ang lupa at ang akmang pH po ay naglalaro sa 5.5 to 6.5 soil pH. Nabanggit niyo, sir, yung tungkol sa pH level ng lupa. Ano nga ba yung epekto ng sobrang acidic na lupa sa cassava natin? Okay po, kapag acidic po ang lupa na ating tataniman, ito po ay nakakahinder sa production. Ano po? Ganon din siya ay naglilimit ng availability ng iba pang essential na nutrients na kailangan ng ating halaman. So, magiging toxic po ang element na ito at sa ganong paraan din po ay nagkakaroon ng hindi mainam na paglaki ang laman ng ating kamoting kahoy. So, hinihinder niya po yung absorption din ng tubig at iba't ibang sustansya doon sa ating lupa. So, yun po yung magiging epekto ng soil acidity. Ayun po, maraming salamat po, Sir Ramil, sa pag-explain po sa ating mga tagapakinig ng kapag sobrang acidic, magiging toxic na po yung lupa. So, i-take note po natin, mga kasama po sa SOA, mga estudyante natin, na iiwasan po natin ang pagiging acidic ng lupa. Ayan po. So, maliban po sa inyong mga nabanggit na requirements, mayroon pa po ba tayong mga kailangan i-consider sa pagpapanatili po or sa pagpili po ng lupang ating pagtataniman? Okay. Kailangan din po nating i-consider yung accessibility. Siyempre, kung tayo ay magtatanim, kailangan mayroon tayong accessibility sa ating daanan. Ano po? Or good road access para sa transportasyon ng ating mga planting materials at ganun din kung tayo ay nagtanim yung ating aanihin. Yung processing ng bawat materyales na kailangan natin doon sa ating taniman ng kamoting kahoy. So, ganun din po, kailangan nating i-considera ang land history. Dahil tayo po ay magtatanim, avoid land recently planted with cassava. Bakit po natin kailangan i-avoid yung pinagtaniman? Dahil doon po, sa lugar na yon, pwede silang magdala ng mga sakit na dala-dala noong previous nating itinanim, katulad ng cassava mosaic virus at gayon din ang cassava brown stick. Ganon din po, kailangan nating i-consider yung land previously used na tinaniman or pwede nating taniman ng leguminous crops para ma-improve yung nitrogen level na kung saan ay kailangan ng ating halaman sa kanyang paglago. So, mayroon pa pong isa na kailangan natin i-considera. Ito po ay ang evaluation ng soil fertility. Paano naman po natin makukonsidera yung soil fertility? Mayroon po tayong visual.
na pamamaraan or indikasyon upang makita natin or ma-evaluate natin. Ang isa po dito ay ang pagiging healthy and vigorous plant growth in a nearby field. Ibig sabihin, doon sa lugar na ating napili, ay makikita natin na yung ibang halaman ay lumalaki or lumalago ng maayos. So bukod po sir sa mga magandang itsura ng ating halaman tulad ng pagkakaroon ng mayabong na mga dahon, ano pa po yung ibang indikasyon na masasabi natin na tama ang dami ng inilagay nating pataba dito? Yan. So, dahil nga po lupa ang ating pinapataba, no? So, ang isa pong huling indikasyon na pwede nating malaman kung talagang malusog ang lupa natin ay yung ating ani. So, makikita po natin, sinabi po natin kanina, yung root formation na tinatawag. So, yun po yung indikasyon na talagang maganda yung lupa natin, yung ating ani. Ano po? So, soil that is dark, crumbly, and rich in organic matter, so siya po yung akma. At doon po sa huli, makikita natin, malusog yung ating kasaba. Okay po, sir. Bukod po sa mga visual indicators, syempre sir, hindi naman natin agad-agad masasabi na malusog po yung lupa na atin pong pagtataniman. So, ano po yung mga maaari pa po natin gawin para masigurado na akma yung sustansya ng lupang ating pagtataniman sa mga kamoting kahoy po na ating itatanim? Yan. So, magandang tanong, Ma'am Alex. Ano po? So, ini-encourage po natin sa tulong ng ating mga agricultural technician na kailangan nating isinasagawa ang soil testing. Ano po? Kanina nabanggit natin yung soil pH and acidity. Ano po? So, kailangan nating i-test yung lupa. Soil pH, kailangan din po nating i-analyze yung tatlong macro minerals na kailangan ng ating halaman. Yung tinatawag nating NPK. Nitrogen, phosphorus, and potassium. So, kailangan din po nating madetermina or ma-estimate yung mga organic matter na naandoon sa ating lupa. Ano po? So, farmer's tip po, if the soil is pale or yung kita natin na parang ang kulay niya ay hindi po siya maitim or dark, and plant grow slowly or turn into yellow, ibig sabihin po ang lupa natin ay somewhat hindi po siya masyadong fertile. Ano? Hindi naman natin sinasabi na hindi siya fertile, pero hindi po siya kasing taba or yung kailangan natin ng pagtatanim ng ating kasaba. Ano po? Kailangan nating tingnan yung tatlong pagtitest. Ano po? Sa pH, NPK, at organic matter. Ayan po, nabanggit po ni Sir yung kahalagahan ng soil testing kasi hindi naman po pwede talaga na titingnan lang natin. So, mas maigi po na magkaroon tayo ng soil testing upang makasiguro na tama po ang ating pH, yung pong NPK analysis natin, and makita po natin ano-ano yung mga organic matter na andoon sa ating lupa. Pero bago pa po tayo magpatuloy sa ating discussion po, babatiin po muna natin ang ilan sa ating mga estudyante at mga tagapakinig. Isang mapagpalang araw po kay Lead Olerio. Mahirap po ang signal. Patigil-tigil. So, bibigyan po namin kayo ng recording after po ng ating SOA airing. So, wag po kayong mag-alala. Mapapakinggan at mapapanood nyo pa rin po itong ating airing. After po nito, bibigyan po namin ang ating mga SOA coordinators ng ating recorded airings. Magandang araw din po kay Miss Christine Decena Feliciano. Good morning po. Ruby Robisco Sola, buhaghag na lupa para maganda ang ani. So, na-mention nga po ni Sir Ramil kanina, dapat po tama po yung hindi po na babahaan ang ating lupa at dapat po ay hindi naman po na-stack din po yung lupa doon para po hindi mabubulok ang ating mga kasava. So, sa pagpapatuloy po, paano naman po natin, sir, mapapanatili po yung soil fertility ng ating lupang pagtataniman ng kasava po? Okay, so kailangan paano natin mapapanatili? So, mayroon po tayong tinatawag na organic amendment. Ano? Nilalagyan natin ng organikong pataba ang ating lupa.
Ito naman po ay hindi magastos dahil pwede po natin siyang kunin sa ating paligid lang or sa ating farm. Katulad po ng mga animal manure, yung atin pong mga cow dung, yung atin pong poultry, na mayroong mga dumi doon sa ilalim ng ating kulungan, pwede po natin silang kolektahin at ilagay, i-amenda doon sa ating lupa. Ganon din po, meron po tayong mga balat ng mga prutas na kung saan ay mayaman sa potassium. Yung ating mga prutas na pwede nating gamitin, i-compost, ating bulukin yung mga kitchen waste natin sa ating paligid lang or sa ating loob ng bahay. Ganon din po sa papanatili ng fertility, meron po tayong tinatawag na green manuring. Nagtatanim po tayo or nag-grow tayo ng mga halaman na mga leguminous na kung saan before nating taniman ng ating kasaba ay nandun na po siya sa ating field. Ini-incorporate na po natin yung ating mga leguminous crops. Ayun, sir. So, ano po yung mga example po o halimbawa ng mga legumes na maaari po nating ihalili po sa pagtatanim po ng kasaba? Okay, meron po tayong mga leguminous crops katulad po ng ating mga munggo na itinatanim. So, dual purpose po yon. Umaani na tayo sa munggo. At the same time, yung ating mga kopiya o yung malalapad ang dahon na ating mga halaman. So, pwede rin po nating incorporate, for example, yung dahon ng ating mga kawati. So, marami po tayong leguminous crops na makukuha lamang natin sa ating paligid. Ayan po, bumati pa rin po tayo sa ating mga tagapakinig. Sir Ramil, meron po ditong, sabi po ni Sir Nestor Malabanan Villanueva, Ma'am, padaan ninyo sa bahay si Dr. Ramil. Sir, ano pong masasabi ninyo? Ayan po, salamat po sa imbitasyon, Ginoong Nestor Villanueva. So, binabati ko po, siya po ay aking ninong. Kaya naman pala po, pwede rin po ba kaming sumama sa... Pwede pong dumaan. Pwede po bang sa pagdaan, sumama sa pagdaan? So, sa pagpapatuloy po natin, ipapaliwanag naman po sa atin ni Sir Ramil ang role po ng mga inorganic fertilizers. Sir, pakipaliwanag naman po, ano-ano po ba itong mga inorganic fertilizers na sinasabi natin? Ayan po. So, hindi lamang po sa organikong pataba, dumidepende ang ating halaman upang siya ay yumabong at magkaroon tayo ng mainam na ani. Kailangan din nating mag-apply ng mga inorganikong pataba. Meron po tayong NPK na tinatawag na kung minsan ang nasa sako nito or sa lalagyan nito ay 14-14 or triple 14. So, meron po tayong example dito sa ating materyales na ibang numero naman po. Pero siya po ay complete pa rin, 15-15. So, apply based on the soil test recommendation or use general guidelines. So, katulad po ng nasabi natin, sa paglago ng ating halaman, upang magkaroon tayo ng mainam na ani, kailangan po natin siyang panatilihin yung balancing fertilization sa ating halaman. So, ang inorganikong pataba po na nakatutulong para sa paglago ng ating halaman, ito po yung NPK, at sa pag-perform naman po ng laman or tuber ng ating kasaba, yung ating potassium or yung K. So, especially important doon sa formation ng roots. So, NPK, sa 1 hektarya, kailangan nating maglagay ng 400 hanggang 600 kilo sa split na pag-apply. Ibig sabihin po, ito ay hindi minsan lang. So, doon sa vegetative growth na tinatawag or pangunang estado or stage ng ating halaman, nilalagyan po natin siya ng NPK. At kapag po siya ay nandun na sa reproductive stage, yung potassium doon sa paglalaman ng ating kasaba. Okay po, sir. So, maliban po sa pag-amend po ng ating mga organic and inorganic fertilizers, ano pa po yung ibang paraan para po ma-improve natin yung state po ng lupa natin pagtataniman? Ayan. So, kailangan din po natin i-improve ang ating halaman o yung lupa na ating pagtataniman sa pamamagitan ng konserbasyon or conservation practice dun sa ating lupa. So, meron po tayong tinatawag na types of farming na
ini-apply. Meron po tayong tinatawag na contour farming or mulching. Ano po? So yung contour farming, paanong paraan para siya ay iprepara, ano? So dahil sabi natin yung ating taniman kanina, merong mga slope area. So doon sa slope area, siya ay posibleng magkaroon ng soil erosion. Anong paraan ng pagtutudling ang ating gagawin? So dapat po ay nakabalagbag doon sa pag-agos ng tubig para yung erosion, yung topsoil natin ay hindi nag-i-erode. Isa pong pamamaraan din yung mulching or kinokubera natin yung ating lupa para mapanatili na naandun yung moisture na kailangan ng ating halaman, at ganoon din isang paraan din siya para makontrol yung kakompetensyang damo na hindi lumago doon sa puno or tabi ng ating punong ating halaman, ano? Cover cropping. So pwede rin po 'yon sa conservation ng ating soil. Ito po ay nakakapag-reduce ng erosion at ganoon din nakakapag-improve ng fertility ng ating lupa. Aside po doon sa ating nabanggit na soil conservation practice, meron din po tayong tinatawag na crop rotation. Rotate with legumes. Yung ating kamoting kahoy, pwede po nating i-rotate or ang kasunod na itanim ay yung legumes. Katulad po ng nabanggit kanina, ito ay nakatutulong upang madagdagan yung nitrogen doon sa ating lupa na kailangan ng halaman sa kanyang paglaki. So, kailan ba dapat i-rotate yung ating halaman? Every 2 to 3 years, pwede po natin siyang i-rotate to restore the soil health and reduce yung disease pressure. So, ano po ba yung disease pressure? Kung babalikan ko po yung cassava mosaic virus at saka yung cassava stake. Ano po? So, yun yung kanyang pwedeng maitulong ng crop rotation. Okay po, sir. May nagtanong po sa ating Facebook Live kung yun daw pong mga kinakain ng daga yung laman, kahit naman daw po hindi siya madamo, ano daw po yung magandang gawin po doon? Cassava. Okay, so yan po ay usapang sanitation na, ano? Dahil po yung ating maninira or peste na daga doon sa ating taniman, sila po ay tumitira sa mga masusukal or maduduming area, ano po? So doon sila nagbabahay. Ang sagot lamang po doon, para ma-less natin ang panghinain nila, ay huwag po natin silang i-allow na magbahay na malapit doon sa ating taniman. Hindi po natin may iwasan dahil talaga pong kasama na sa nilikha yung mga daga na yan. Ano po? So, management po ang ating sagot doon. Opo. Ayan po. Thank you po, Sir Ramil. Madidiscuss po natin iyang tungkol sa mga pest control and management sa mga susunod pa po nating mga airings. Kaya po, wag po tayong magliliban sa ating eskwela. So, ito naman po, meron pong information from our SOA coordinator po, from the Office of the Provincial Agriculturist. Meron po from Sir Christian Generato. Meron po ang Provincial Agriculturist Office ng libreng soil analysis. Coordinate lang po sa Pago Office at Provincial Capital Complex or sa Provincial Demo Farm at Merit, Victoria or Capitol in the South at Paclasan, Rojas. Thank you po. Thank you so much, Sir Christian. Mahalagang information po ito para sa ating mga tagapakinig at especially po sa ating mga enrolled SOA farmers. So, ipopost din po namin ito sa ating Facebook group para po maalala po natin kung saan po tayo pupunta at kanino po tayo makikipag-ugnayan para po sa libreng soil analysis. Ayan po. So, kung meron pa po tayong mga katanungan para po sa ating resource person po ngayong umaga, ay maaari po tayong mag-iwan sa atin pong comment section na yung may kinalaman po sa mga topics po na ating tinatalakay, at kung meron po kayong paglilinaw na nais pong klaruhin po mula sa ating resource person. So, sa pagpapatuloy po ng ating talakayan, ngayon naman po ay ating pag-uusapan yung iba't ibang practical demonstration o field component po na naayon pa rin po sa pagpili or paghahanda ng lupang pagtataniman po ng cassava. Okay, so yung practical demonstration po doon sa ating field ay nabanggit natin kanina. Kailangan nating ma-determine na yung soil pH
or kailangan nating ipa-analyze yung ating lupang pagtataniman. So, nasagot na rin po ni Engineer Generato yung about po dun sa soil analysis. Ano po? So, yun po yung mainam bago tayo magtanim ay ma-identify po natin kung ano ba yung estado ng ating lupa. Dahil doon nga po, siya ay nakakahadlang or nagiging sanhi ng poor yield natin or sabihin natin maliit na ani. Kaya kung atin pong i-demonstrate, yun pong soil analysis ay pwede pong gawin or matutunan natin yan doon sa ating mga agricultural technician. At pwede rin po itong nakalagay doon sa ating slide na gumamit ng mga kagamitan kung paano matetest yung ating pH ng lupa doon mismo sa ating lokasyon. Ano po? So meron pong mga intervention or pagtulong sa atin ang ating DA para ma-determine po natin or masukat natin practically yung ating soil pH or ma-analyze natin yung ating lupa. So ganoon din po dahil lupa ang ating pinag-uusapan, yung preparation ng mga compost. Paano ba ipe-prepare yung compost or paano tayo magko-compost? Sa totoo po, tayo ay sapat na sa kaalaman. Marami ng training. At alam natin na yung mga nabubulok na bagay sa ating paligid ay isa sa nagiging compost na pwede nating magamit para doon sa ating lupang taniman. So, ito po ay nandyan lang sa ating paligid. Ano po? So, sa pagdedetermina rin ng lupa, yung spot identification of soil type or drainage feature. So, sabi natin kanina, dapat ay buhaghag yung lupa. Dapat ay sandy loam. Ano po? Kita na po natin yan. Ma-identify na po natin. Kaya, yun pong kaalaman na mayroon tayo, ay gamitin po natin. So, atin pong i-apply. Ano? Spot identification, nakita po natin. Akma yung lupa, nilagyan natin ng pataba, na-determine natin ano yung kulang na sustansya. So sa palagay ko po, ito po ay isang kaalaman na kung saan sapat para tayo ay makapag-produce ng malusog or makaani ng kasaba sa ating taniman. Ayan po, sigurado po kami na sa lahat po ng mga nabanggit na impormasyon at mga mahahalagang kaalaman po tungkol sa prepare po ng ating lupa na sakahan para sa ating kasava, ay marami na po tayong natutunan at take note. So, Sir Ramil, in summary po, para po mas matandaan na mabilis po ng ating mga SOA, mga estudyante, ano po yung mga tips na maaari po nating iwan sa ating mga tagapakinig upang mapanatili ang matabang lupa sa ating mga sakahan? Yan. So, bilang summary po, sabi natin, sa pagpili ng ating pagtataniman, mayroon po tayong mga criteria. Ito po yung mga nabanggit na criteria na dapat nating tandaan para sa ating ideal na taniman. So, una po, yung ating soil types. Ang soil type po na kailangan natin ideal para sa ating kasaba, sandy loam, deep and well drained. Pangalawa po, kailangan nating tandaan yung soil pH level. Ang pH level po na nabanggit, siya po ay hindi acidic, 5.5 to 6.5. Kapag bumaba po sa 5.5, acidic po yung ating lupa. At katulad ng nabanggit ko kanina, siya po ay isa sa nakakahinder para hindi ma-absorb or hindi makuha ng ating kamoting kahoy yung ibang kailangang sustansya para sa formation ng kanyang tuber or laman ng kamoting kahoy. Kailangan din po nating ikonsidera yung rainfall amount na kailangan ng ating halaman sa buong season ng ating pagtatanim. Yung slope, kailangan ang ating taniman ay bahagyang slope or banayag na tagilid na lupa hanggang flat na lupa ang ating taniman ng ating kasaba. So, ganun din, upang mapanatili ang fertility ng soil, kailangan mayroong tayong organic matter. Nag-a-add tayo ng compost, ang ideal, at manure bawat taon doon sa ating lupang sakahan
or taniman ng ating kamuting kahoy. Para din ma-conserve or ma-preserve yung nutrients doon sa ating lupa, nilalagyan natin siya or ginagawa natin yung crop rotation. Ano po? Crop rotation, ina-alternate natin yung legumes doon sa ating kasaba nang sa gayon, yung Neutrogena or yung nitrogen ay mapanatili or mailagay natin sa lupa para ma-absorb ng ating halaman sa kanyang pagyabong or paglago. So, yun po ang summary ng ating pag-select ng lupang taniman ng ating kamuting kahoy. Ayan po. Salamat po sir sa summarized tips po para sa ating mga farmers. Pwede nyo po itong i-print at ilagay sa ating mga walls para po sa land prep natin, pwede po natin itong i-check. O tama ba yung soil type, yung pH level, nakapagpa-test ba kami? At meron po tayong huling katanungan na nais po nating i-ask kay Sir Ramil. Though na-mention na po niya kanina, nabanggit ni Sir yung pH po. Ano po yung tamang lalim ng hukay para sa pagtatanim ng kamoting kahoy? Gaano po kalalim? Na-mention po kanina ni Sir na yung depth po ay minimum of 50 cm of topsoil. Yun po yung ideal natin for tuber development. So, nasa slide po na number 6. Doon po, kapag po binigay po namin sa inyo yung ating presentation sa ating Facebook group, ang depth po, kasunod po siya nung soil pH. Hopefully po, nasagot po namin ang inyong tanong, Miss Ann Reyes. Ayan po. So, natutunan na po natin yung iba't ibang mga proseso sa paghahanda ng lupa para sa pagtatanim ng kasava. At iyan po ay unang bahagi pa lamang dahil sa susunod po na linggo, sa ating sunod na airing, ay tatalakayin po natin yung iba pang kinakailangan sa paghahanda po ng lupang ating pagtataniman. At maraming salamat po, Sir Ramil, sa inyong inilaan na oras upang magbahagi ng kaalaman dito sa ating programa. At sa atin pong mga tagapakinig, keep tuning in dahil sa aming pagbabalik, ipibigay na po namin ang tanong para sa ating SOA Text promo. Alam mo ba na ang kasaba ay hindi lang pagkain at maaari din pagkakitaan? Mula sa tinapay hanggang animal feeds, siguradong may kita ka. Ang kaalamang ito ay hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center, Mimaropa, Barcinaga, Nauhan, Oriental, Mindoro. Bago magtanim ng kasaba, tiyakin na malusog ang lupa, araruhin at palambutin ito para lumago ng maayos ang ugat. Huwag kalimutang lagyan ng pataba para sa mas mataas na ani. Ang kaalamang ito ay hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center, Mimaropa, Barcinaga, Nauhan, Oriental, Mindoro. Huwag hayaan ang peste na sirain ang inyong tanim na kasaba. Gumamit ng natural na pest control, gaya ng pag-aalaga ng kaibigang insekto at rotational na pagtatanim. Protektahan ang inyong ani. Protektahan ang inyong kita. Ang kaalamang ito ay hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center, Mimaropa, Barcinaga, Nauhan, Oriental, Mindoro. Diretso ang mga natutunan sa Radyo Eskwela sa wastong pagtatanim ng kasava. Hatid sa inyo ng ATI Mimaropa sa pakikipagtulungan ng Agricultural Training Institute Regional Training Center Mimaropa. Kaagapay ang Provincial Agriculture Office ng Oriental Mindoro at Municipal Agriculture Offices ng Pinamalayan, Bansud, Gloria, Bungabong, Rojas at Mansalay. Kasabay sa Pag-Asenso. School on the Air Program on Cassava Production. Tuloy-tuloy pa rin ang pakikinig sa ating programang Kasabay sa Pag-Asenso. Dito sa ating programa, hindi lamang kaalaman na ibibigay namin sa inyo. Mamimigay rin kami ng 60 pesos na load. At ang una makapag-text ng tamang sagot sa opisyal na cellphone numbers ng aming programa ang mananalo ng ating papremyo. Paalala lamang po, tanging mga rehistradong estudyante lamang ang maaaring sumali sa ating SOA Text promo. Para mas mabilis nating malaman kung sino ang nanalo, mag-text kayo gamit ang format na ito. Pangalan, barangay o munisipyo kung saan kayo kabilang at ang sagot ninyo sa tanong. Pangalan, barangay o munisipyo kung saan kayo kabilang at ang sagot ninyo sa tanong. At ito na ang tanong para sa araw na ito. Ang tanong!
Ano ang ideal o pinakamainam na temperatura para sa pagpili ng lupang pagtataniman ng cassava? Uulitin po natin, ano ang ideal o pinakamainam na temperatura para sa pagpili ng lupang pagtataniman ng cassava? Kung alam ninyo ang sagot sa tanong natin, i-text na ninyo ang inyong sagot sa numerong 0949-889-5478. 0949-889-5478. At para po sa mga nakikinig sa araw na ito, meron kaming trivia na iiwan para sa inyo. Kasabay sa kaalaman. Alam nyo ba na sa South America, ang cassava o ang kamoteng kahoy ay ginagamit bilang sangkap sa paggawa ng beer? Ayon sa Wake Forest University, Timothy S.Y. Lamb Museum of Anthropology, ang kinudkod na kamoting kahoy ay inihahalo sa tubig at pinipiga sa pamamagitan ng isang basket upang mailabas ang katas na pagkatapos ay pinapausukan o binuburo upang maging alak. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga pagsasanay at programa ng ATI Mimaropa, bisitahin lamang ang aming Facebook page, ATI Mimaropa, ang aming official website, ati2.da.gov.ph/ATI-4B. Ayan, at dahil po naging makabuluhan ang ating talakayan ngayong araw at siguradong ang bawat isa ay maraming natutunan sa ating naging discussion, ay abangan po ninyo ang aming pang mga susunod na pagsasahimpapawid para sa panibagong paksa at talakayan dito lang sa 98.9 Radyo Natin Rojas, 105.3 Radyo Natin Pinamalayan, at 103.7 Radyo Natin Bungabong tuwing araw ng Biyernes mula alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Alamin natin kung hindi pa natin alam at isagawa kung hindi pa nasusubukan. Dahil sa wastong kaalaman at teknolohiya, Sa pagtatanim ng cassava, kikita ka! O ayan, may bago ka na namang alam. Lahat yan ay natutunan sa Radyo Eskwela sa wastong pagtatanim ng cassava. Maging handa sa hamon ng panahon, kaya ibahagi na ang mga natutunan. Pero mas maganda, imbitahan mo na sila sa susunod na enrollment para magkasama na kayo. Hatid sa inyo ng ATI Mimaropa sa pakikipagtulungan ng Agricultural Training Institute Regional Training Center Mimaropa. Kaagapay ang Provincial Agriculture Office ng Oriental Mindoro at Municipal Agriculture Offices ng Pinamalayan, Mansud, Gloria, Bungabong, Rojas at Mansalay. Tandaan, maging matalinong magsasaka sa kasabay sa pag-asenso. School on the Air Program on Cassava Production. Alam mo ba na ang cassava ay hindi lang pagkain at maaari din pagkakitaan? Mula sa tinapay hanggang animal feeds, siguradong may kita ka. Ang kaalamang ito ay hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute Regional Training Center Mimaropa, Barcinaga, Nauhan, Oriental, Mindoro. Bago magtanim ng cassava, tiyakin na malusog ang lupa, araruhin at palambutin ito para lumago ng maayos ang ugat. Huwag kalimutang lagyan ng pataba para sa mas mataas na ani. Ang kaalamang ito ay hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute Regional Training Center Mimaropa, Barcinaga, Nauhan, Oriental, Mindoro. Huwag hayaan ang peste na sirain ang inyong tanim na cassava. Gumamit ng natural na pest control, gaya ng pag-aalaga ng kaibigang insekto at rotational na pagtatanim. Protektahan ang inyong ani. Protektahan ang inyong kita. Ang kaalamang ito ay hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute Regional Training Center Mimaropa, Barcinaga, Nauhan, Oriental, Mindoro. Ang programa inyong napakinggan na isang bayad na programa. Anumang opinyon, suhestyon o kuro-kuro na inyong napakinggan hula sa tagapagsalita ng programa ay walang kinalaman ang istasyon ng 98.9 Radyo Natin Rojas. Magandang araw sa inyong lahat. Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Sa bawat umaga, kami kasama. Balita't musika, hatid saya. Radyo Natin Rojas, laging maaasahan. Sa loob ng 23 taon, walang iwanan. Kahit saan, kahit kailan, basta't may radyo, tayo'y magkasama na. Kaibigan mo, radyo mo, kasama mo sa bawat kwento.
musika. Sa hirap at ginhawa,